Amen. Praise God. Tayo ay patuloy sa ating pag-aawitan. Bago yan, mag-umustahan tayo sa bawat isa.
praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. It's in you. Yes, hallelujah. We praise you, God. We thank you so much, Lord, for today. Thank you, Father God. Our life is in your hands. You know, Lord, you are always with us, God. And we thank you so much for all the blessings. Thank you, Lord, for your love to us. We praise you. With the chasm, the clay between us, how high the mountain I could have climbed. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. Then through the darkness, your loving kindness turned to the shadows of my soul.
Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Yes, praise you, Jesus. Very good. Once again, salamat po sa hapong ito na patuloy na ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito na
Ika'y aming mapupurihan at maitaas, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa patuloy na mensahe ng mga awitin, Panginoon, na nagpapatunay, Lord, na sa biyaya mo, Panginoon, kami ay patuloy na mananatili sa tulong mo, Panginoon. Lord, sa hapon ito, Lord, patuloy po namin tinataas, Panginoon, ang bawat isa sa iyo, God. Lord, aking idinadalangin na sa bawat isa na narito, Panginoon, ay patuloy na bigyan mo, Panginoon, ng kalakasan na patuloy na mapagtagumpayan ang anumang pagsubok na kanilang hinaharap, Panginoon. Lord, kung sino man ang patuloy na nangangailangan, Panginoon, na kagalingan, aming dalangin ay maranasan po nila ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Aming Diyos, naniniwala kami na ikaw yung Diyos na manggagamot sa aming mga buhay. Lord, aking dalangin sa bawat isa rin, Lord, na patuloy na kung ano man ang pangangailangan nila, Panginoon, financially, spiritually, physically, Panginoon, aking dalangin na patuloy na ipagkaloob po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Panginoon. And Lord, aking dalangin na sa aming paglilingkod sa iyo ay ayaw yung patuloy na patibayin, palakasin, at patuloy na paapuin, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na ang bawat isa ay magpatuloy habang kami ay nabubuhay, Panginoon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na maranasan ng bawat isa ang pagmamahal na galing sa iyo, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, at ang kagalakan na patuloy na ipinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon. Aking dalangin, maghari ka sa aming buhay, maitas at madakila ka, Panginoon. Salamat sa hapong ito, patuloy na tinataas namin ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po kayo sa akin sa pagbabasa po ng ating scripture sa Book of Acts or sa Gawa, chapter 2, verse 42 to 47. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Makisabay po kayo sa akin sa pagbabasa. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol, sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga aralian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga aralian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagtitira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. And last verse, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Purihin po ang pagkabasa sa kanyang banal na kasulatan. Amen. Okay po, so magandang hapon sa bawat isa. At isang malakas na palakpak po sa ating Diyos. And praise God po, at patuloy po natin nakasama ang pamilya po ni Sister Marie at yung kanyang husband po ay nakasama natin ngayon. At palakpakan po natin ang Diyos. Welcome po.
welcome po sa ating gawain. No? So, ang Diyos po, kami po ay nagagalak at kayo ay nakasama namin sa aming gawain. Okay po, so sa hapong ito po ay patuloy na salamat sa ating Diyos at ako po ay makakapagbahagi muli ng salita ng Panginoon. At sa ating kumpanya, bago po ako magsimula at tayo po ay manalangin. Let's pray. Father God, once again, thank you for this time na pinagkaroon sa amin upang patuloy na Lord na mapakinggan ang inyong mensahe, Panginoon. And Lord, salamat Panginoon sa pribilehiyo na patuloy mo po, ako po ay ginagamit Panginoon upang patuloy na maibahagi ang inyong mensahe, Panginoon. And Lord, I pray for this time, patuloy na mapakinggan namin ang mensahe mo at ikaw po ang patuloy na madakila at maitaas, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Itanin niyo po ito sa aming mga puso at isipan at patuloy na maisapamuhay ito sa biyaya at grasya mo, Panginoon. Sa iyo namin tinataas ang papuri, ang sasalamat. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Okay po. So, tayo po ba ipinagpala sa hapong ito? Amen. 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 Okay po. Simulan ko po ito sa tungkol po sa dalawang bata. Oh. Okay, may dalawang bata po, ang pangalan niya ay Fernando at Bartolome. No? Sila po ay magkapatid. At ito naman ay dahil sa kabataan ay sa pagkabata nila ay medyo may pagkapasaway kuminsan. Po. At alam niyo po ang pangalan ng kanilang nanay? Si Charmaine. Si Charmaine, no? Ang kanilang nanay. At si Charmaine ay mabait, di ba? At ang kanyang anak ay naging opposite, no? Medyo may kapasawayan tong si Fernando at si Bartolome. No? At isang araw, no? Si Fernando at si Bartolome naiwan sa bahay. At alam niyo po ang pinagagawa nila? No? Dahil sa kapasawayan nila, no? Ang ginawa nila sa bahay nila, ano? Nagkaroon ng vandalism, nagkaroon ng gulo sa kanilang bahay. No? Wala na atang ibang malaro sa labas, kaya ang ginawa nila, naglaro sa loob. No? Naging pasaway sila. No? Yun ang mga bagay na ginawa. No? Tanungin ko po kayo, kung kayo si Charmaine, masisiyahan po ba kayo? Ha? Kahit na gaano kabait ata ni Charmaine, mararamdaman niya yung inis. Kung lalo na yung bahay niya, galing sa trabaho, uuwi, ganyan ang kanyang madadatnan. Di ba? No, that's why itong pag-uwi ni Charmaine, no, sa bagay na ginawa nilang pagkakamali, dumating si Charmaine sa bahay, pinagalitan si Fernando at si Bartolome. No. Ito naman, may pagkaunting disiplina ginawa si Charmaine. No. Sila ay pinalo, no? Dinisiplina. At ito naman si Bartolome, Fernando ay todong iyak sa pagdidisiplina ng kanyang nanay na si Charmaine. At sinabi ng dalawa, Mama, I'm sorry. No? Humingi sila ng patawad. Nagsisi sila sa kanilang pagkakamali. No? At ito naman si Charmaine, pinatawad naman si Bartolome at si Fernando. No? At lumipas ang ilang araw, no? Si Bartolome at si Fernando, no? Ito ang ginawa nila. Nagsorry nga sila, no? Pero si Fernando, hindi na inulit ang kanyang pagkakamali. Pero si Bartolome, humingi ng tawad, pero inulit muli ang kanyang pagkakamali.
Ito po ang tanong sa bawat isa. Sa tingin niyo po sa dalawang magkapatid na yan, sino talaga ang nagsisi sa kanilang pagkakamali? Si Fernando o si Bartolome? Ha? Si Fernando po. No? Si Fernando o si Bartolome? No? Alam niyo po, ang pag-uusapan natin is about repentance. Pag sinabi po nating repentance, no? Ito po ay in the biblical meaning, no? Repentance is an acknowledgement of one's sinfulness and a plea for divine mercy. Kapag kayo po ay nagsisisi, ito yung bagay na inaamin na tayo ay nagkamali, nagkasala, may nagawa na hindi tama. At humihingi tayo, according to the Bible, ito po ay paghingi ng awa ng Diyos na patawarin tayo. Yan po ang repentance. Acknowledgement of one's sinfulness. Inaamin na siya o ako ay nagkamali. Opo? And aside from that, ang repentance o ang pagsisisi is not merely an emotional response, but involves a decisive turning away from sin and turning toward God. No? Pag nagsisisi ka, hindi lang ito about sa pag-iyak mo. No? Hindi lang pagsabi na yung I'm sorry. No? Pag sinasabing repentance, it's a decisive. Itong pagbalik, turning away from your sin. Pagtalikod muli sa iyong pagkakamali. Ang tunay na pagsisisi, tinatalikuran ang iyong pagkakasala o iyong pagkakamali. Para ba yung U-turn? Diba? Galing ka dito, no? From God, papunta ka dun sana sa kasamaan. Ngayon, pag nag-repentance ka, pabalik ka, U-turn. Okay? Turning away from your sin. Ganyan po dinidescribe ang repentance. Ang tunay na pagsisisi. Amen po ba? That's a true repentance. No? Gaya ni Fernando. No? And this time, aking pong ibabahagi is makikita natin sa Acts 2 verse 42 to 47. No? True repentance leads to transformation. No? Ang tunay na pagsisisi, ililid ka niya sa pagbabago. Opo? And ang passage natin is makikita po sa Acts 2 verse 42 to 47. No? And itong Acts, alam naman natin, no? Na pinagdaanan natin nung mga nakarang taon sa Sunday School, no? And ito po ay sinulat ni Lucas. Opo. And dito nyo makikita sa Acts yung history ng church. Opo. And kung makikita po natin, bago po tayo dumako sa Acts 2 verse 42 to 47, I will give you the context nito po, no? Bago dumating sa verse na ito, 42. No? Kung babalikan natin in the chapter 1, no po? Nagsimula po yan sa Acts chapter 1, 9 to 11. Nakita natin na si Jesucristo po ay muling umakyat sa langit. No po? After ni Jesus Christ po mamatay, no? Nag-stay muna siya dito sa mundo at nagpakita siya sa mga apostles, mga disipulo. And at ilang araw, si Jesus po ay umakyat sa langit. Okay? So makikita natin sa Acts 1:9 to 11 po yan. Yun yung kwento ng pag-akyat ni Jesus. And bago umakyat si Jesucristo, ano ang pinangako niya sa mga disipulo? Ipagkakalob sa kanila ang
banal na Espiritu. And nung pag-akyat ni Jesus Christ, sinabi po sa Acts 2:1-4, habang nananalangin ang mga disipulo, ang kanyang mga lingkod, bumaba ang banal na Espiritu. Yan po makikita natin sa Acts 2:1-4. Pagbaba ng banal na Espiritu. Ano po? E nung pagbaba ng banal na Espiritu, napuspos po ang mga disipulo. No? And sa kanilang pagkapuspos ng banal na Espiritu, sila po ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. No? May mga nagsasalita ng Greek, may mga nagsasalita ng mga Italia, no? Iba-ibang lingwahe ang kanilang nasalita. At itong lingwahe ito ay nagbibigay papuri sa Diyos. No po? So, isipin nyo, yung mga disipulo, hindi nila pinag-aralan yung salitang iyon. Pero dahil napuspos sila ng banal na Espiritu, sila po ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. No? And pagkatapos po niya, sa Acts 2, verse 5-11, ang sumunod po niyan, nung napakinggan ng mga taong nakapalibot sa kanila, ang ilan po sa kanila ay namangha. No? Namangha, wow! Nakita nila yung mga disipulo ng Panginoong Hesus nagsasalita ng iba't ibang wika. And ang ilan sa kanila ay namangha, pero ang ilan sa kanila, ang sinabi sa mga disipulo ng Panginoong Hesus, lasing yan. No? Lasing yan. Madaming nainom yan. No? Yun ang mga sinabi ng ilang tao na nakapalibot sa kanila. Eh, dahil sa lasing yan, is madaming pinagsasabi ng anong mga salita. No? Hati. No? May nagsasabi na may namamangha, pero may nagsasabi na lasing. And dahil sa sinabi nila, no, na lasing ang mga disipulo, tumayo po si Peter. Kasama ang mga disipulo rin. At doon, si Peter po ay nag-sermon, nag-preach, o nag-sermon sa mga panahon na ito. Una, sinabi niya talaga na, hindi kami lasing. Alas 9 pa lang ng maaga. No? Maaga pa. Hindi kami lasing. No? Yan ang sinabi ni Peter. And nagpatuloy, nag-sermon si Peter po sa panahon na to. So marami ang nakinig kay Peter. No? At isa sa mga sinermon ni Peter, sabi niya po, itong mga nangyayari ito po ay fulfillment of prophecy. No? Ito po ay kapunuan o ng propesiya noon pa ni Prophet Joel. No? Nagpropesiya si Prophet Joel, tapos ito po ay nangyari sa panahon na ito, sinabi ni Peter. Sabi kasi ni Prophet Joel na ang propesiya niya, ang banal na Espiritu ay pupuspusin ang mga tao. No? And sinabi ang depensa ni Peter, no? Fulfillment of prophecy po yan. No? And aside from that, sinabi ni Peter sa kanyang sermon, tinuloy-tuloy niya po yan. Ibinahagi niya rin ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo. No? Sinabi niya sa kanyang sermon, diyan, na si Jesus ay namatay, si Jesus ay bumaba dito sa mundo, namatay, at muli nabuhay. At dahil si Jesus ay nabuhay, ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. No? Yun ang pinreach ni Peter. No? So maraming nakarinig sa mabuting balita. And some of them, nung pinapakinggan nila yung preaching ni Peter, ang kanilang puso ay para bang tinamaan. No? Sabi nila, ano po ang dapat naming gawin? No?
Na-convict yung heart nila. And then sinabi ni Peter sa kanyang sermon, patuloy niya, it is a call to repentance. Sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at magpabautismo. No? So yun, na sinabi niya, magsisi kayo. At alam niyo po, ano nangyari? No? Nung sinabi ito ni Peter, makikita po natin. In Acts 2 verse 41, sinabi niya po, those who accepted his message, yung sermon, no? Yung ibinahagi ni Peter, sila po ay nagpabautismo. No? And pagkatapos, makikita mo po, after mag-preach ni Peter, no? 3,000 po ang na-convert. No? Kunti po ba? Ha? Dami. Ang madami. Iba yung word ko. Madami. Diba? 3,000. No? On that day, nung napakinggan nila ang mensahe ng Panginoon, no, maraming tao ang nag-repent sa Panginoon. Marami nagsisi sa Panginoon. No? Yan po ang makikita natin. And you know, ito yung naging turning point nila sa kanilang buhay. Ano po? And makikita po natin, pagkatapos nila mag-repent, magsisi sa kanilang buhay, dito natin makikita na hindi sila nagpatuloy sa kanilang buhay. Kundi yung sila ay, pagkatapos sila magsisi, sila ay tumalikod sa kanilang pagkakasala. And makikita po natin ang transformation na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. At ito ay makikita natin sa Acts 40, sa ating passage na ating ibabahagi po ngayon. Acts 2 verse 42. Makikita po natin dito sa Acts 2, 42 to 47, yung transformation after they repented. No? Anong nangyari sa transformation sa kanilang buhay? Unang-una, pagkatapos sila mag-repent, sila po ay naging devoted to God. No? And aside from that, pagkatapos sila maging devoted to God, naging generous sila. No? And pagkatapos po, sila po ay naging mabunga. No? Ito yung transformation na nangyari sa kanila after nilang mag-repent sa ating Panginoon. No po? So, tingnan natin, no? Himay-himayin natin. Okay, yung transformation na nangyari po sa kanila, una, they become devoted to God. Okay? When we say devoted, ito po yung person na naging committed, no? Naging faithful, naging tapat na, no? Committed, no? Para ba yung mag-asawa, no? Na kinasal, no? Sa harap ng simbahan, sila ay nag-vow, no? Nasabi na through death, do us part, magsasama tayo. Sa hirap at sa ginhawa, magsasama tayo. No? And sa kanilang dumating mga pagsubok, patuloy silang pinanghawakan yung kanilang vow. No? And yun yung committed. Kahit na anong hirap, hindi sila naghiwalay. That's a true commitment. Ano po? And makikita natin, devoted sila. Naging committed sila. Saan po? Kung makikita natin kasi sa Acts 2 verse 42, no? They devoted themselves to the apostles' teaching. At tapos sila mag-repent, ito po, naging committed sila sa mga turo ng mga apostol. Ano tong turo ng apostol? Tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi Hesukristo ay namatay at muling nabuhay, at kung sinong mananampalataya ay muli ring mabubuhay. No? Sila ay naging committed, no? Sa mga turo ng apostol. And aside from that,
Naging committed sila sa mga turo, sumunod. Naging committed din sila sa fellowship. Pag may mga gawain, no? Sila ay talagang naroon, nakikisa sa mga kapatid. No? Kapag may gawain doon, punta tayo doon. Ito yung bagay na ginawa nila noon. No? Alam niyo po, yun isa sa mga bagay na ginawa ng mga disipulo ng Panginoong Kristo. And aside from that, for sa fellowship, no, they committed about the breaking of the bread. No? Pag may Lord's Supper, may communion na nangyayari, naroon sila. Nandun gusto nila patuloy na makikooperate. Gusto nilang alalahanin kung ano yung mga bagay na ginawa ng Panginoong Kristo. And aside from that, sila po ay naging committed sa pananalangin. Naging prayerful sila. No? Pag may prayer meeting sila, lagi sila nandun. No? Yun ang ginagawa nila. Mararamdaman mo yung init ng kanilang pananampalataya. No? So may pagbabago pong nangyari. And aside from that, aside from naging devoted sila, ano nangyari? Naging generous sila. Naging mapagbigay. Oh. Naging bukas palad. At hindi naging kuripot. No? Hindi sila naging madamot. No? Naging bukas palad sila. Lalo na sa mga gawain sa Panginoon. Kung titignan natin, in Acts 2 verse 44 to 35, mararamdaman mo yung ano nila, init sa pananampalataya nila nito. No? Kung titignan natin, basahin po natin, no? All the believers were together and had everything in common. May pagkakapareho sila. Ano itong common na to? They sold property and possessions to give to anyone who had need. No. Ano mga bagay na pag-aari nila? Ibinenta nila. Ano mga merong possession sila? Ibinenta nila. Bakit? Para sa mga taong nangangailangan. No? Ay, medyo challenging ngayon, no? No, but look at that. No. After nilang pagsisisi, may transformation na nangyari sa buhay nila. Marahil sa kanila, kuripot noon. But because nagsisi sila, na-encounter nila si Jesus Christ, napakinggan nila ang mensahe, naging sila ay mapagbigay. No? Yun ang nangyari. No? They give ito, yun nandun yung heart to help other people. Lalo na yung mga nangangailangan. Yung mga tao noon, sila marahil walang pakialam sa ibang tao. But after nilang ma-encounter si Jesus Christ, nagkaroon sila ng pagmamahal sa ibang tao. Isang transformation na nangyari sa kanilang buhay. And aside from that, makikita mo, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with gladness, may kagalakan, at sinseridad sa kanilang puso. No? Yan po ang nangyari noon. No? Naging generous ang mga ang disipulo noon. Po? And aside from that, ang transformation na nangyari sa kanilang buhay is naging fruitful sila. A person whose life bears fruit. No, naging mabunga ang kanilang buhay. No po? Kung titignan natin, dahil sa kanilang mga pinaggagawa, dahil sa mabubuting nilang ginagawa, dahil sa pagmamahal nila sa mga tao, naging mabunga sila. No po? Kung titignan natin, they praising God and enjoying the favors of all the people. Nakita ng Diyos yun. Anong ginawa? And the Lord added to their number daily those who were being saved. No? Ang ganda. No? 12, 72, nadagdagan sila ng 3,000. Dumagdag pa ng madami. Hanggang sa nakarating sa atin. Di ba? So nakita natin
after they repented, nagkaroon sila ng transformation sa kanilang buhay. No? Makikita natin, kapatid, no? Kung totoo yung pagsisi natin sa ating mga kasalanan, true repentance result in positive changes within oneself. Kung ang isang tao talaga ay tunay nagsisi sa kanyang kasalanan sa harapan ng Diyos, may magandang positibo na mangyayari sa kanyang buhay. May maganda at positibong pagbabago sa kanyang buhay. Pero kung faith, yung repentance, walang transformation na mangyayari, kapatid. No? Kaya napakalaga po sa ating buhay Kristiyano, kapag tayo'y nagsisisi, dapat ay totoo. Amen po ba? No? Pakisabi naman sa katabi, bawal ang fake repentance. Ha? Maging totoo ang pagsisisi. No? Huwag lang puro sorry. True repentance, kapatid. No? Ang hirap pag palagi nagsusorry sa'yo. Try to imagine, may lagi nagsusorry sa'yo, pero paulit-ulit ang ginagawa. No? Sa tingin niyo po, totoo ang kanyang pagsisisi? Ha? Hindi. No? Pero kung totoo ang pagsisisi niyan, hindi niya na patuloy na gagawin ang pagkakamaling iyon. Tama po ba? Amen. True repentance result in positive changes. May positibo, ha? Na may magandang pagbabagong nangyayari. No? On the time that we had repented and accept Jesus Christ as our Lord Savior, kung titignan natin ang sarili natin sa salamin, may malaking pagbabago na ba nangyari? Amen. Ha? Amen. And kung may malaking pagbabago na nangyari, ibig sabihin, nandun yung katotohanan ng pagsisi mo sa harapan ng Panginoon. And you know, alam niyo po, ako po ay naniniwala na si Jesus desires not only our salvation, but also our transformation. Ang Panginoong Hesus, hindi niya lang hinahangad na ikaw iligtas. Ang hinahangad niya rin, isa sa mga hinahangad niya, ay patuloy tayong mabago into Christ-like image. No po? Hindi niya lang ninais tayo iligtas na papuntahin sa langit. Ang gusto niya rin, may pagbabagong nangyayari sa buhay natin. No? Alam niyo po, maraming story sa Bible, no? Na makikita natin na niligtas ang Panginoon at may pagbabagong nangyari sa kanilang buhay. Kung makikita natin, kung kilala niyo po si Zaccheo. Tama po ba? Si Zaccheo, napakaliit na tao, no? Eh, nung na-encounter ito si Zaccheo, is tax collector. No? At yung anong ginagawa ni Zaccheo, kinukuha niya yung mga tax at pinapatungan. Niloloko yung ibang tao. No? Dagdagan mo yung tax mo yan. May kupit si Zaccheo. In short. Okay? But at the time that he had encountered Jesus Christ, no? At nagsisi siya, no? Anong nangyari? Nagkaroon ng transformation. Tama po ba? No? Pagkatapos niya, paglabas, nung nakausap niya si Jesus Christ, kung sino man ang naloko ko dyan, Panginoon, ibabalik ko sa kanila ng higit pa sa kinuha ko sa kanila. Amen?
You know, hindi lang ninanais ni Lord na maligtas tayo. Bagkus ang ninanais din ng Panginoon ay patuloy tayong ma-transform into Christ-like image. No? Makita natin, may transformation na nangyari. And aside from that, alam kong kilala niyo pa ito, kung sino to. No? Walang iba kundi si Apostol Paul. Tama? Si Apostol Paul, ang kanyang buhay, persecutor. Diba? Pag alam niya, siya tagatugis sa mga mananampalataya noon. Diba? At kinakatakutan si Apostol Paul ng mga mananampalataya. Okay. But after, nung na-encounter niya si Jesus Christ, and after niyang makita kung sino si Jesus, no? And at the time, nagsisi rin siya sa kanyang kasalanan, no? Makita natin yung malaking pagbabago sa buhay ni Apostol Paul. Amen po ba? Makita mo na dating persecutor, at ngayon siya na ang nag-aabot, o siya na yung pinipersecute. No? Nung dati si Apostol na mga bagay na hindi tamang ginagawa, ngayon, ginagawa ay mabubuting gawa na ginagawa niya. No? And now, makikita mo, siya pa ang ginamit ni Lord para abutin ang mga hintil. Siya pa ang ginamit ni Lord na patuloy na ipamahagi ang mabuting balita sa mga tao noon. No? And makikita mo ang laking pagbabago ni Apostol Pablo. No? And most of the book na makikita nyo sa New Testament, no? Karamihan yan ay sulat ni Apostol Pablo. No po? Dito natin makikita, kapatid, no? Na hindi lang ninanais ng Panginoon na iligtas tayo, kundi ninanais din ng Panginoon na patuloy na tayo ay mabago. No? And kaya sinabi ni Apostle Paul sa isang sa kanyang mga sulat, in Romans 12 verse 1 and 2, inikayat niya ang mga mananampalataya. Sinabi niya, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, dahil sa awa ng Diyos, continue to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. No? This is your true and proper worship. At sinabi ni Apostol Pablo, no? Do not conform to the pattern of this world. But, ano po? Be transformed. No? Kung makikita mo po dito, mga previous passages niya, parang isang bagay ay sinasabi niyan, dati kayo nasa kadiliman. No? Ngayon, mamuhay na kayo sa liwanag. Kung kayo ay mabuhay natin doon na hindi sa tama, ngayon is mabuhay na sa tama. Kung ang buhay mo noon ay nasa pattern ng mundo, ngayon, mabuhay ka na ayon sa nais ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Be transformed. No? Yan ang nais ni Apostol Pablo sa bawat isa din. No? Siya ay ginamit ng Diyos para isulat po ito at iparating sa bawat isa. And I believe ito din po ay para iparating sa bawat isa sa atin. Ano po? Be transformed. Kasi ang tunay kung tayo ay nagsisi sa harapan ng Diyos, may pagbabago dapat na nangyayari sa ating buhay. Ano po? Nais ng Diyos may transformation na nangyayari sa atin. Kung titingnan natin, no, sa ating buhay, may pagbabago na po ba nangyari sa atin?
No? Kung sinasabi natin, humingi tayo kay Lord, sorry, dahil nagsinungaling ako. No? O sa ibang tao, sorry, nagsinungaling ako. Ang tunay na nagsisisi, hindi na magpapatuloy sa kasinungalingan. Amen po ba? Kung ang bawat isa sa atin sinabi na, sorry, dahil nagalit ako, hindi na magpapatuloy sa galit. Magpapasensya na. Amen po ba? Ay, mukhang tipid sa pag-amen ah. Magiging mapagpasensya na. Amen? Kung tayo magsasabi, sorry dahil hindi ako sumunod sa iyo, Panginoon, o sa ating mga magulang, ngayon na nagsisi ka, patuloy na dapat ang bawat isa sa atin ay sumunod. Amen? Ganun ang transformation. Kung sinabi natin, Lord, sorry, dahil naging makasarili ako. Ngayon, dahil nag-sorry tayo, hindi na dapat tayo maging makasarili. Amen po ba? Magiging mag-care na tayo sa ibang tao. At kung sinabi natin, Lord, sorry, dahil hindi na ako nagbabasa ng salita ng Diyos. O hindi na ako nananalangin. No? Dapat, kapatid, kung tayo ay humingi ng tawad sa Panginoon, may pagbabago na nangyayari. Sa mga susunod, kahit papano, makabasa tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa mga susunod, makapanalangin tayo. Ano po? At kung sinabi natin, sorry Lord, dahil hinayaan kong sarili kong matukso. No? Kung tayo ay nagsisisi sa ating bagay dahil tayo ay natukso, sa mga susunod na panahon, huwag naman nating hayaan na magpatuloy pa rin tayo ng matukso. Amen po ba? At kung sinasabi natin na Lord, sorry dahil hindi kita pinagtiwalaan, sa mga susunod ay patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At lalo na kung sinabi natin, sorry dahil hindi kita nauna sa buhay ko, Lord. Minsan, ibang bagay ang ating inuuna. Kapatid, kung tunay tayo nagsisisi, no? Gawin natin na unahin na si Lord. Amen po ba? Amen. Ang tunay na pagsisisi, may pagbabagong nangyayari sa buhay. Balikan natin po, no? Ito po. Pakibasa nga po. Ang tunay na pagsisisi ay lamang paghingi ng tawad. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at pagmamahay sa That's what repentance is. May transformation, may pagbabago na nangyayari sa kanilang buhay. Balikan ko po si Fernando at si Bartolome. No? Sino po ba tayo sa kanila? Sa panahon na tayo ay nagsusori, tayo po ba ay si Bartolome o tayo ay si Fernando? Akala ko naman si Fernando madalas si But you know, I believe, ang gusto ng Diyos sa panahon na tayo ay nagsisisi, maging katulad tayo ni Fernando na may pagbabago nangyayari sa ating buhay. At huwag tayong maging Bartolome na walang pagbabago nangyayari sa buhay. Kahit sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, sa harapan ng ating asawa, sa harapan ng ating mga kapatid, sa harapan ng ibang tao, sa tuwing tayo nagkakaroon ng pagsisisi, may pagbabago dapat nangyayari sa ating buhay. Yan po ang nais iparating ng Panginoon
sa bawat isa sa atin. Pagsisisi, may pagbabagong nangyayari. Sabi po sa Gawa 3 verse 19, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Tayo po ay tumayo sa hapong ito. And sa hapon pong ito, no, kung may mga bagay na nagawa tayo na hindi tama sa ating Panginoon, kung may mga kasalanan o mga bagay na pagkukulang sa harapan ng ating Panginoon. And kapag alam mo sa puso mo na sinasabi ng Panginoon, repent, magsisi ka, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. You can pray to God personally, Lord, I'm sorry. Sa anumang bagay na nagawa ko po pagkakamali sa iyo, God. And Lord, sabihin natin sa Panginoon, Lord, nais ko po itong baguhin. Nais ko pong maayos ito, Panginoon. Lord, in my own, hindi ko po ito kaya, Panginoon. But Lord, I believe sa biyaya at grasya mo, makakayanan ko po ito, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako na patuloy na may pagbabagong mangyari sa aking buhay. Lord, help me na patuloy na makapamuhay na ayon sa iyong naisip. Lord, pray to God. Lord, may transformation. Tulungan mo ako na may transformation na mangyari po sa aking buhay. And I believe, kapatid, kung ito po ay sincere sa ating mga itong sinabi sa Panginoon, ang Diyos ang patuloy na tutulungan ka, na patuloy na mabago ang buhay mo na ayon sa kalooban ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Father God, once again, salamat po sa iyong mensahe na patuloy na pinapaalala, na patuloy na sa aming pagsisisi ay may pagbabago na mangyayari sa aming buhay. And Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lang puro sorry, hindi lang puro iyak lamang, Panginoon. Bagkus, Panginoon, aming dalangin na may pagbabago na nangyayari sa aming buhay. And Lord, hindi namin to kaya, but Lord, sa tulong mo, I believe na makakayanan namin ito, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa na makapamuhay na ayon sa iyong naisip, Panginoon. Maghari ka sa amin, madakila ka sa amin, at patuloy na mapagpurihan ka sa amin, Panginoon. Salamat sa hapon ito, salamat sa mensahe mo, sa iyo namin tinataas ang papuri, pasalamat, sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Amen. Okay po, so makakaupo na po tayo sa hapon. Maganda ay. Makipas po tayo sa ating Biblia po sa Matthew chapter 6 verse 1 to 4 po. Ito po yung nakasaad. Pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Verse 2 po.
Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, wag mo nang pag-ingay pa, gaya ng ginagawa ng mga pagpungwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila ay pulihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 3 po, sa halip kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Last verse po, gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakita ng kanyang kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Amen. Guys, si Master Sir Marilig and Sister Hazel. Manalangin po tayo. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa mga gawain mo na hindi namin pwedeng kaligtaan. Maraming salamat po, Ama, sa buhay din na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat din po, Ama, sa pastor na iyong ginamit upang ipahayag ang iyong mga salita. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Gabayan, palain mo din po ang bawat isa sa amin, Lord Ama. At ganoon din po, Lord Jesus. Maraming salamat din po, Ama, sa bawat isa na nagbigay ng titles of offering, Lord. Naway, ikaw na po ang magbalik ng security at pagpapala sa bawat isa sa kanila, Lord Ama. At maraming salamat din po, Ama, sa pag-iingat at paggabay mo din po sa bawat isa sa amin sa araw-araw namin pamumuhay, lalo na sa iyong mga trabaho, Lord Ama. Lord, pagpalain at ingatan din po ang bawat isa sa amin, Lord Ama, lalo na po, Ama, sa pag-uwi namin, Lord Ama. Samahan po kami, Lord, hanggang makarating kami sa aming parulungan, Lord Ama. Purihin at salamatan ka, Ama, sa hapon na ito, Lord Ama. Lalo na po sa yung mga salita namin napakinggan. Maraming salamat po. Naway ang salita po, Lord, na aming napakinggan sa hapon ito, naway maisip sa buhay namin ito, Lord Ama, sa araw-araw ng pamumuhay. At ang tithes offering ito na aming nalikom, Lord, naway upang sa gayon, Lord, ay magamit namin ito upang sa pagpalago ng aming iglesia, Lord Ama, at